Isang taon na yung isa sa pinakamadilim na dako o nangyari sa bayang Pilipinas. Ito ang yung tinawag to ni Pangulong Duterte na the Day of Infamy. Isang taon na nung kinubkob na marahas ng mga otoridad itong mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. Yung sa kanilang KOJC Central Compound dyan sa Buhangin, yung Glory Mountain, Prayer Mountain, at yung Kitbug dyan sa may Sarangani kung saan may nagbuwis po ng buhay na dalawang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Sabay-sabay itong mga bossing, sabay-sabay itong inatake. Madaling araw habang nagdarasal ang mga miyembro, inatake ang mga compounds na ito. Alam naman natin na ang kine-question talaga natin dito is, kung ikaw ay magsaserve ng warrant of arrest, kailangan klaro kung saan ka magsaserve ng warrant of arrest. Pero dito, sabay-sabay na nag-serve ng warrant of arrests sa mga properties, which is masasabi natin na illegal. Kasi hindi po pwedeng mapunta si Pastor Apollo Quiboloy sa apat na magkakahiwalay na lokasyon at the same time. So, parang Coach Oli, parang witch hunt ang ginawa nila dito. Fishing activity ang ginawa nila dito. Fishing expedition itong ginawa dyan. Oo. Ito, masasabi ko, isang taon na pala. Kasi andyan tayong tatlo. Actually, tayong lima. Di pa. Ito yung unang-una. Ito yung umakyat si Sir Carlo, yes, sa yan truck. Yung unang-una na talagang hindi sila ready. Kasi yung pangalawang beses, medyo ready na tayo nun eh. Kaya nandoon tayo para magbantay kasi nga rumored na papasukin muli. Gamit ang warrant of arrest, na warrant lang walang search warrant. Pwersahan nilang pinasok ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sinira yung mga gate na masasabi ng halos lahat ng mga kilala natin abogado, masasabi na talagang illegal to, Coach Oli. Ang matatawag ko dyan sa nangyari dyan, tubong lugaw. Kasi di ba may mga negosyante na ang liit lang ng puhunan, tapos ang laki ng kinikita, tapos talagang dinadagsa ng tao, tubong lugaw. Dito si Torre, tubong lugaw. Isang taon lang pala itong ginawa niya. Hindi pa to. Hindi pa si Torre ang regional director ng Region 11. Pero sumunod na yan, Region di ba? 10, Region 10. Sumunod. After a month or two. O di less than 1 year pa yon. Isipin mo, less than 1 year. Tapos nun, wala siyang puhunan dyan. Actually, illegal pa nga yung ginawa niya dyan. And then after that, cheap. PNP na siya. So, ang laki ng pakinabang ni Torre dito. Alam mo saan nangyari na yan? Wala pong pakinabang ang taong bayan. Wala. Ang nakinabang lang dyan, itong first at saka yung second na pag-atake, si Torre. Dito nga papasok yung kwento ng laban ni Pastor Apollo Quiboloy, mga partners sa CPP-NPA. Kasi for the longest time, yung lugar na yan, maraming mga komunista talaga yan. Ang ginawa nga ni Pastor Apollo Quiboloy dyan sa lugar na yan is nakipagtulungan siya with the government para mapatalsik lahat ng mga rebelde sa lugar na yan. Kasi paanan ng bundok yan. For the longest time, si Pastor Apollo Quiboloy hinaharas ng mga NPA dyan. Mayroon pang istorya dyan sa may Glory Mountain na pinalibutan na sila ng mga armadong kalalakihan. At sinabi nga sa kanila na papasukin namin kayo. Pero ang sinasabi ni Pastor is, okay lang kung nandiyan kayo sa labas, kahit diyan kayo matulog, wag lang kayong papasok dito sa loob dahil gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para proteksyonan ang aming property. At never nagtagumpay kahit isang beses ang mga komunista. Fast forward tayo, 2024. Mas malupit to. 2024, nagtagumpay ang mga komunista. Napasok, yung gusto ng komunista na pasukin ang compound ng Kingdom of Jesus Christ, nagkatotoo, ang ginamit yung mga otoridad na dating katulong ni Pastor Apollo Quiboloy sa pagtataboy ng mga komunista at terorista dyan sa sa Tamayong. So gamit ang pulis natin at
mga kasundaluhan, ayan, pinasok itong mga compound na ito at may nagbuwis nga ng buhay na 2 katao, mga partner. Yan ang masakit dyan, no? Ni isang pakikiramay galing kay Torre at kay BBM, wala silang sinabi dyan. Parang Dinadownplay pa mamatay nga nila kayo. yan. Kasi alam mo, nung panahon na yon, merong nadapa sa harap ko eh. Anong sabi ni Torre? Wala yan, umarte lang. So, ganun ang tingin nila pagka merong nasasaktan. So, ano sa tingin nitong si Torre? Itong mga namatay. No? At ang masakit doon, wala man lang pang-abot na ginawa itong gobyerno ni Marcos. Yes. Tapos, iprinomote pa niya. Yan ay lantarang pambabastos sa reliyon. Dahil ginawa nilang kuta yung katedral, yun nirirespeto ng KOJC. Tayo, kung hindi man tayo member ng KOJC, wala tayong karapatan na kahit sino man mambastos ng katedral ng ibang tao. This is obviously, may kamay si Marcos dito. Imposibleng wala dahil hindi niya inawat si Torre. Pinagtanggol pa niya na hanggang ngayon hindi niya sinasagot. Hindi sinasagot ni Claire na yung fake news na sinabi ni BBM na wala daw baril na pumasok sa loob. 1 taon na po yan. Hanggang ngayon, wala pang pakikiramay na binabanggit si Torre at si BBM. So, Klaruhin natin, Jay, yung sinasabi ni Coach Oli is yung KOJ Siege. Which is mag-1 taon na rin yun. Ilang buwan lang, mag-1 taon na rin yun. Ang nag-1 taon ngayon is yung Day of Infamy, which is yung kauna-unahan na pag-atake nila sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, Jay. At ayun nga, no? So, kahit na 1 year nang lumipas yan, parang kahapon lang ulit nangyari yan dahil sa yun ang nararamdaman ng ibang mga Pilipino at lalong-lalo na ng member ng KOJC. So, fresh pa rin. Sariwa pa rin sa kanila. At kagaya nung sinabi mo kanina, Coach, na si Pastor ay isa sa mga pumuksa sa mga makakaliwa. At mga NPA dyan, lalo na dyan sa Glory Mountain, so, doon sa Prayer Mountain. Ito ay talagang lehitimong patotoo na talagang pinamumunuan na ng makakaliwa yung gobyerno. Kasi biruin mo, nung panahon ni Pastor, pinuksa niya yung mga makakaliwa sa tulong ng mga katulad niya, ng mga pulis. Pero, nilusob ang KOJC sa pamamagitan ng mga pulis. So, ibig sabihin, kung hindi nga nagawa ng mga makakaliwa yun noon, nagawa ng makakaliwa ngayon dahil sa pamamagitan ng Administrasyong Marcos. Gamit pa ang puwersa ng mga gamit Pilipino. pa ang puwersa ng mga kapulisan. Ang masakit pa dito, yung inaasahan ng mga tao na maaaring tumulong, magtanggol sa kanila kagaya ng mga kapulisan, mga kasundaluhan, sila pa yung sila yung walang naasahan. Hindi nila naasahan ng mga kapulisan sa ganitong uri ng labanan. Kasi na to, may tuturing na tong labanan kasi labanan na to ng ng kanilang mga prinsipyo at syempre yung property nga na minamahal ng buong KOJC member. Talagang ito yung isa sa panimula na talagang ang Administrasyong Marcos ay kontrolado na ng mga makakaliwa. Hindi na may babalik yung mga buhay na yan. At katulad nga na sinasabi ni Partner Jay, ang bilis ng panahon. Kasi nung nangyari itong Day of Infamy, pumunta pa dyan si Pangulong Duterte para mamagitan eh. Kasi ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ, sumusunod dyan sa batas. Yung mga nasa Glory Mountain, ang hiling lang nila doon sa mga pulis ay antayin yung mga abogado. Kasi it's a private property, wala silang search warrant, gusto nilang pumasok sa loob. Which is hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede na papasok ka sa loob. Kasi natapos na nga tayo Coach Oli, doon sa era na huhulihin kita sa presinto ka na magpaliwanag. Bawal na yun Kaya nga kailangan ngayon, lahat ng operations, legal, may proper documents, meron kang
warrant of arrest para sa tao at kung may hinahanap ka na let's say for example, isang kagamitan na ginamit sa krimen, doon ka lang makakapag-secure ng search warrant. So, technically, hindi sila pwedeng pumasok dito. Ang kailangan lang nilang gawin is tanungin kung nandito yung taong hinahanap nila. Ngayon, kung meron kang strong belief na nandoon talaga siya sa loob, pwede kang pumasok. Kung halimbawa, nakita mo, pumasok, pwede kang pumasok. Pero kung wala kang nakita at meron ka lang paniniwala na nandiyan dyan sa loob, kung ilan yung property sa loob, kailangan makapag-secure ka ng ganong karaming search warrants. At hindi pwedeng mag-issue ang korte ng maraming search warrants. Kailangan ma-serve mo muna yung search warrant mo sa property A, kung may 5 properties dyan, bago ka makapag-secure ng panibagong search warrant para sa property B. Kaya nga noon, sinasabi ni Pangulong Duterte na magpapaikot-ikot kayo dyan. Hindi nyo mahanap kasi nga, yun ang sinasaad ng batas. Kaya ang ginawa nila, binaypass nila yun. Sinira nila yung mga gate, kahit wala pang abogado, pinasok nila yung property, pati mga bata, minor de edad, nasugatan, pinagtatali nila, pinagpoposas. Tapos ito yung nakakatawang Coach Oli, nakakatawang sitwasyon dito, may mga deadly weapons daw yung mga taga Glory Mountain. May mga itak. Ano masasabi mo dyan? Bakit sila may mga itak? Nakita nyo naman yung lugar na yan, ha? Yan yung ang ganda ng lugar dyan kasi nagtatanim sila dyan, inaayos sila, may gardening sila dyan. Pag makita nyo yung lugar na yan, pati yung mga halaman, parang naka-attention yan. Naka-arrange yan. Akala mo nga peke eh. Akala mo yung parang display lang. Kasi yung pagkakaayos niya, alam mo, mahirap yan dahil sa laki ng lugar, madaling magpaganda pagka-pocket garden. Ito, yung buong lugar, ganyan. So normal na talagang aalagaan mo yan. At hindi po pwedeng isang tao lang mag-aalaga dyan. Hindi mo kakayanin yan. So, sa madaling salita, talagang tinatrabaho yan. Kaya may mga hawak na mga itak, nagbubungkal sila dyan, mini-maintain nila yan. So, nag-gardening sila dyan at malaki yung lugar. Gaya na sabi ko, normal yun. So, hindi po yun, kayo ang pumasok-pasok ng illegal dahil wala kayong una. Tsaka armado eh. Armado kayo tapos itak lang. Sabi ko nga, ito'y illegal dahil administrator na si Tatay Digong. Ginawa ng administrator si Tatay Digong. Nagpaalam so, dapat kailangan sa kanya, dapat nagpapaalam kayo doon sa may-ari ng lugar o kung sino man yung administrator. Kaya nga pumunta dyan si Tatay Digong para para ayusin yan. Pero hindi sila na itong infamy or yung siege, halos magkadugtong yan eh. Parehas nilang ginawa ng illegal yan na hindi rin nagpapaalam dun sa administrator. Tsaka And at the same time, isa lang. Magkaiba ang naging regional director pero isa lang ang nagutos dyan. Oo. Definitely galing kay Marcos. Yan kasi yung style parehas na parehas eh. Pati yung klase nung kanilang warrant, di ba? Questionable. Style silent martial law. Itong ginawa dito. Ang masaklap pa dito, yung ginawa dito sa KOJC, ginagawa na rin sa iba't ibang lugar ngayon. At ang pinakamasaklap pa dyan, nagkaroon pa ng parang talagang nagkaroon pa ng sanga-sangang sungay yung gumawa niya. Katulad niya ni Torre, di ba? Kasi sinasabi ni Torre, meron siyang speech na na okay lang, manghuli tayo kahit wala pa tayong warrant. Oo. Diba, sinabi niya ngayon. Ngayon, nangyayari na. Katulad na lang yan, dyan sa amin, may 8 pulis na na-dismiss dyan dahil pumasok sa isang bahay na walang warrant. Oo. So, buti nga yun, pinagbayad yun. Tsaka may nakuha ng CCTV. Nakuha na ng CCTV. Itong kay Torre, kailan kaya to? Bakit hanggang ngayon, porket ba PNP chief, parang babaliwalain na lang din kasi dapat ina-actionan din to ng korte natin kasi alam ko hanggang ngayon nasa kanila na yan. At ang masaklap kasi dito, yung maaaring gawin, yung impluwensya ba? Yung impluwensya ni Torre sa ibang mga kapulisan.
maaaring pwede nilang gawin to. Ganito lang pala magpataas ng ranggo. Sumunod ka lang kahit alam mong mali, kahit alam mong labag sa batas, sundin mo lang, tataas ang ranggo mo. Ayun yung nakakatakot na mangyari sa ibang mga kapulisan na gayahin nila itong strategy na ginawa ni Torre. Actually, yan nga yung isa sa mga speech niya doon sa Commission on Human Rights nung siya na imbita na paramihan ng huli, kung gusto mong ma-promote, kailangan meron kang arrest affidavit. Oo, para ikaw ay makaposisyon. Yun pa nga ang ginamit niyang term, makapwesto. Maipwesto kita. So, unang-una sa lahat, dito nagsimula sa Day of Infamy yung hearing sa Senado. Dito nagsimula yung hearing sa Senado. Hindi pa yan natatapos. At dyan sa hearing sa Senado, marami pang mga kulang. Actually, habang nag-hearing nga sa Senado, ginawa nila yung 16-day na KOJ siege. So, hindi pa rin tapos yun. Hindi pa tayo natatapos dito sa una, inulit na naman nila at mas marami pang paglabag doon sa pangalawa. Pero focus tayo dito sa Day of Infamy. Doon sa Senate inquiry, sa pagkakaalam ko, tinanong ang Commission on Human Rights kung sa tingin ba nila may nangyaring human rights violation dito sa Day of Infamy. Ang sagot nila, iniimbestigahan pa nila. Nangyari na yung pangalawa na KOJ siege na 16-day. Tinanong ulit sila ng Senate. Anong findings nyo doon sa una? Wala pa rin. Nagkaroon na ng pangalawa, ang sabi nila, iimbestigahan nila. So ngayon, pinaparangalan na nila si General Torre nang hindi pa tapos yung kanilang mga investigations, whether dito sa Day of Infamy at saka doon sa KOJ siege na 16-day, meron bang human rights violations? Isa-isahin natin, Coach Oli, kung ano yung mga human rights violations dito at saka doon sa KOJ siege. Una, wala sa kasaysayan ng Pilipinas na meron kang hawak na warrant of arrest, pero yung hinahanap mo doon, wala ang pangalan doon sa warrant of arrest. And at the same time, walang po pwede na i-issuehan ka ng pulis ng warrant of arrest at pag hindi nakita sa bahay mo, mag-i-stay ka doon ng 16 days. So doon pa lang, alam nila, hindi mo kailangan maging abogado. Hindi ko kailangan maging attorney, Coach Oli o attorney, Batorni. Hindi ko kailangan maging Batorni para malaman natin, hindi ka pwede mag-serve ng warrant of arrest at mamahihinga kayo doon kayo matutulog sa bahay, doon kayo kakain sa bahay, doon kayo iihi sa bahay, doon kayo magyoyosi sa bahay. Bawal po yun. Ano pa? Jay, ang mga nakita mong paglabag. So yan, right to due process. Di ba? Kasi, ano yan? Ibang pangalan ang ginamit, ibang address, pero pinasok nila yung property na malayo doon sa address. At iba yung hinahanap nila doon sa nakapangalan sa warrant of arrest. At ang nakakatawa, yung mismong address sa Pasig, hindi naman nila pinasok. Jay, ano pang nakikita mo nung KOJ siege? Ako yung hanggang ngayon natatawa pa rin ako doon sa sinasabi nila na ililigtas daw nila yung mga kabataan doon sa loob. Pero yung trauma na ibinigay nila sa kabataan, sobra yun eh. Triple. Hanggang ngayon, hanggang sa paglaki ng mga batang yan, hindi nila makakalimutan, lalo ng pagmumukha ni Torre. Kasi itong ano na to, itong Day of Infamy, Jay Guevara, maputol kita, graduation to eh. Graduation ng mga kabataan to na naantala. Kasi yung mga magulang nila, kailangan magbantay sa gate. Yan nga yun yung sinasabi ko kasi naalala ko nga yan nung panahon na yan na graduation ng mga kabataan. At dyan pa lang, yun nga, palagi nilang sinasabi na andyan daw sila para daw i-rescue yung mga bata na, kasi may mga ganun sila yung mga tinatago, diba? May mga
hinahanap daw sila. Pero, yung una nilang mga sinaktan, yung una nilang mga inabuso dyan, halos kabataan din lahat. Kasi wala naman dyan. Kasi kaya nga, katulad sinabi mo, yung mga magulang andoon sa at yung iba nasa Glory Mountain kasi may sila doon. Naghati-hati. Oo, hati-hati siya. May mga ginagawa sila doon sa kanilang, sa bawat, ng KOJC. So dito mo makikita, tsaka, kayong pa lang yung makikita pa lang ng bata, na ganyan na papasok ka doon. Kasi ang KOJC, kahit sino siguro tanungin mo dyan sa kabataan mo, minsan hindi pa sila nakita ng baril. Tapos may kita ng mga kabataan, katulad na lang yan yung ginawa nila sa Glory Mountain na yung batang naka-pink hinablot nila palabas. Ang ang katwiran nila, may dala daw itak or may pamalo. Ano bang lakas nung bata na yun? At kayo, may aral kayo sa mga self-defense nyo. Pero kung makikita nyo doon sa video na yun, talagang hinablot-tablot nila yung bata na yun. So doon talaga, dyan mo makikita na talagang bakit hindi to aksyonan ng human rights. Bakit hindi iniimbestigahan to? Kasi puro halos ang nasakdan dyan ang mga kabataan. Hindi yan hindi yan set up na talagang, kasi sinasabi nila, inuna daw ang mga bata. Yun, ginawang human shield. Human shield daw. Pero hindi nila alam, yung lugar na yun, puro talaga mga kabataan nandun. Kasi nga, magkakaroon ng pamilya magkasandun din mga pamilya nila. Kaya, ito yung isa sa nakakaawa na part dito kasi nga nakita ng mga kabataan at hindi na mabubura sa isipan nila. So every time na merong busina, wangwang, tsaka yung sirena, talagang maalala nila. Yung mga bata, kahit daw hanggang ngayon, Coach Oli, yung mga bata raw pag nakakarinig, parang nagugulat. So ito sa may Day of Infamy pa lang. Lalo na, pagka isinama mo yung 16-day na KOJ siege, talagang doon grabe. So ayan, yung sinasabi ni Jay Guevara, kasinungalingan, paggawa-gawang mga bintang na mga kaso, ano pa, yung mga human rights violations dito, yung right to peacefully pray. Di ba? Yung worship. Napigilan. Dahil supposedly nagdadasal sila ng mga oras na yan nung sila'y pinasok. Pagsira sa kanilang kanilang property. Tapos, yung sa KOJ siege, yung kanilang simbahan, nilockdown. Yung eskwelahan, nilockdown. Pinutulan ng tubig, yung mismong mga taga-ron. Wala ba bang human rights violation dyan? Boss Daday, maano ko lang, ikwento ko kasi one time, natutulog tayo sanay na tayo matulog ng maingay dyan sa lugar. No? So, mga ganung oras, mga around 4 o'clock ata yan, dyan morning prayer ang KOJC. So, naririnig natin sila nagdadasal, nagkakantahan. Tapos, bigla akong nagising dahil anong tawag mo doon? Nagpaingay ito si Torre. Elrad. Nag-Elrad. Habang nag-worship yung taga KOJC. Tapos biglang nagpasabog ng tear gas. So matindi. Nakita ko yan, nasa tulay. Again, hindi yan fake news. Naka-live po ako niyan. And then tapos naginising na kayo, di ba? Nagsigising na kayo. Sa gitna yan. Ginawa po nila yan sa gitna ng panalangin. So, parang diyan katindi, katulad niya, isa yung pulis na pinapakita. Ano yan? May kaso yan. Assault po yan. So, yung nakatalikod, nag-spray ng tear gas. So, ganyan sila, wala na silang respeto. So, hindi ko alam anong parangal ang ginawa nitong human rights. Blinag ko nga yan inano ko yan sa aking video. Sabi ko, anong parangal ang gagawin nyo dyan kay Torre? Sa human rights, kitang-kita nyo yung nangyari. Tapos ngayon, kine-question nyo si Torre, yung pala drama lang. Di ba? Kine-question nyo na yung huli, kine-question nyo na yung paramihan ng huli. Tapos nung dumating na yung Monday, pinupuri nyo na siya, nakauna-una ang PNP chief na dumalaw sa human rights. Sabi, matindi, may pa sila, picture yung pala Di ba, obviously, magkakasama kayo dyan. Sinong masisisi mo ba ang taong bayan kung hindi isipin
or hindi pagkatiwalaan yung human rights and at the same time si Torre. Kasi parang moro-moro nangyari dyan. Diba? Ang daming nalabag dyan. Yung karapatan ng isang reliyon, separation of church and state, ang daming nalabag dyan. Ito pinapatahimik nila, kaya nga tuloy, may mga reliyon ngayon, tahimik na eh. Bakit? Alam kasi gagawin eh. May kakayanan, itong Police Torre, na gawin yan kahit na sa isang banal na lugar. At may isa pang dyan. May isa pang pangyayari dyan na dahil alam naman natin kung gaano na pinaganda ni Pangulong Duterte ang imahe ng kapulisan, di ba? So dito sa pangyayaring to, dito ulit bumalik eh. Naging nagalit ang buong Pilipino sa mga kapulisan. Tapos bandang huli si Torre lang nakinabang. Ang nagpakahirap, hindi ako natutuwa sa nangyaring to, pero dito may kita nyo rin, nahirapan din yung mga kapulisan natin eh. Pero isa lang ang nag-move up. Tama. Diba? Kasi isipin nyo maigi, sila yung nagpuyat, sila yung nawa pa nga ako doon, sorry pero parang sinabi ko talaga sa harap ng mga pulis na ito lang pinapakain sa inyo. Nakita ko kasi yung kanin, tapos sitaw na tuyot, adobong sitaw. Hindi ko naman masarap din yun pero isipin nyo sa ganun ang ipapakain sa kanila. Tapos bandang huli, ang nakinabang, si Torre lang. Tapos yung mga kapulisan na nandoon na nalayo sa pamilya, at alam din naman natin na yung iba doon labag sa loob nila yung pinagawa sa kanila. So alam mo yun, wala man lang talagang kahit pa na talagang ipinapakita ng gobyerno na talagang ginamit sila sa panggigipit sa KOJC at isang tao lang ang nakinabang. Biruin mo 6,000 na mga polis yun. Tapos ang Tsaka buong Pilipinas yun. buong Pilipinas. At ang pinakamasaklap pa dyan, 6,000 na polis yung nandyan, ang dami naman ding kriminal na free. Kasi halos lahat nandyan eh. Kasi yung mga dapat na tutukan ng mga kapulisan na yan, wala. Kasi yung mga kriminal, yung mga dapat nilang maipasok ng mga na illegal na mga gawain sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, biruin mo 16 days. Biruin mo ba naman yan? Ito sa kay OJC Siege na to 16 days silang nandyan, 16 days na na-free ang mga kriminal. Hayahay sila. Naging hayahay, wala silang problema. Kaya nga sinasabi ko nga baka itong ginawa sa kay OJC, may talagang malaking transaksyon na nangyari sa Pilipinas. Kumbaga, pinalusot, no? Pinalusot na hindi lang natin namalayan dahil dito grabe, dami mga drogang hanggang sa mga dagat, naglulutang-lutangan eh. Hindi ba? Kaya sariwain natin itong itong Day of Infamy. Isang taon matapos ang marahas na pagkubkob sa mga Kingdom of Jesus compound, ay muling ginunita ng misyonary ng KOJC ang malagim na sinapit ng mga ito sa kamay ng mga taong dapat ay nagtataguyod at nagpoprotekta sa seguridad ng mga Pilipino. Si Jean Domingo magbabalita. Inosente, walang ni anumang armas, walang kalaban-laban at tanging pag-ibig at dalangin lamang ang sandata. Ganito mailalarawan ng KOJC missionaries na walang awang sinaktan at kinubkob matapos salakay ng kapulisan ng KOJC compounds dito sa Davao City. Isang taon na ang nakakaraan. Ang hindi malilimutang araw na tinaguri ang The Day of Infamy. Isang taon na ang nakalipas. Naalala lang talaga namin kay Pastor yung mga mensahe niya na wag talaga kami maglalaban at that time. Around mga 4:45 that time. Tapos nakita na mo na nanay mga combat shoes sa gawas. Kay makitaan manggod sa baba sa gate. Tapos mao na gyud ni mao to ni sulod sa mga utok na mao na ni ang panahon. Sakit at takot. Ito ang ilan sa mga sariwang alaalang patuloy na bumabalot sa kaisipan ng mga KOJC missionary matapos ang malagim na sinapit ng mga ito sa mga otoridad. Ang mga taong dapat sanay nagpoprotekta ngunit nagdulot ng karahasan. Giguba na nila tapos nindagan mi sa gate. Tapos
barricade mi dito Tapos makita nimo kay tungod syempre mga babae minasatuwangan na dito sa pikas ang mga lalaki. Tapos kanang makitaan ko nimo masking babae ginasumbag nila ang gilid. Tapos katong bata ilang ginabira. So during that day po, wala gyud ni sulod sa akong utok nga ibilin si pastor or muhawa man dito kay una sa tanan ang gugma sa anak gyud ang ako ang nauna-hunaan po. Sa tibuok ng kinabuhi nga naa sa kingdom since bata pa, mao man gud toy chance nako nga murag motindog para sa anak, i-defend gid siya. Worth it talaga po. Kasi for me, since 2015 for more than magte 10 years na dira ako nagpuyo sa compound. Sumurag ka ng sa 10 years na to, grabe ka peaceful ba? Tapos kanang to think kung asa ko giluwas ni Pastor Gikan nga na akong nalakihan dira nga peaceful tas inganaon lang gud guluton lang. Sumurag ka ng worth it gud kay syempre sa kamaayo worth it na ihalad akong kinabuhi para depensaan na mo ang balay. Kay dira good, dira mi nagpuyo, dira among worship place, dira ami nagdako, dira atanan. Ayon sa isang eksperto, malalim ang naiwang sugat ng tinaguriang Day of Infamy para sa mga KOJC missionary. Tumakbo talaga kami sa gate 18 pero napahinto kami dun sa harapan ng fire truck mismo. Kasi first time kong makita or maranasan yung ganong kabagsik na parang mga tao ba. Ihilak na nangurog ka kay tungod, wa ka kabalo sa imong buhaton. Lami na kay musukol pero wa kay mabuhat. Kay tungod makita nimo sila na naipusil, kompleto sila. Unsa man among bitbit? Wala, pag-ampo lang yun. Pag makita ko si Pastor parang makaano ka ba, makaingon gid ka na grabe si Sir no na bisan yung ato na iyang giagian pero ang iyang ginahuna-huna kami gihapon, murag ang Kingdom Nation gihapon ba. June 10, 2024, mag-aalas 4 ng madaling araw, taimtim na nananalangin ang mga misyonaryo ng KOJC nang biglang may bumasag sa kanilang katahimikan. Daan-daan o libo-libong kapulisan ang walang pakundangang sumugod sa mga gate ng KOJC compound para magsilbi ng illegal warrant of arrest. Ang target, mga sibilyan. Sibilyang walang kalaban-laban. Wala kaming kalaban-laban. Wala kaming armas. Nananalangin lang kami. Sa dinami-dami ng tao sa libutan, iisa lamang nasa kanilang isipan. Bakit sila pa? Sa di mabilang na nagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa kanyang kapwa-tao, bakit siya pa? Parang pelikula, hindi namin akalain na mangyayari sa amin to. Nung ginawa nila noong June 10, yung Day of Infamy. Kundi tinuturoan kami ni Prof. Martin mabuti, katulad niya. Pero kanina, nalaman ko, bahala, barilin ako. Sinabi ko nung military, barilin na ako, gusto mo? Hindi ko ito ibibigay itong laki sa'yo. KOJC compound sa Davao City. Ito ang unang lugar na sinalakay ng PNP SAF CIDG na nagdulot ng matinding trauma sa mga babae, lalaki, matanda man o bata. Pinalibutan ng kapulisan na naka-full battle gear ang lugar. Sa harap ng mga sibilyang ni minsan ay di man lang nakahawak ng anumang armas. Bata-batalyong kapulisan na sapilitang pumasok sa compound. We're about to pray 4 a.m. and these people came! These people came, oh! Huh? These people came! We're about to pray! What are you trying to do to us? Ang tahimik at sagradong compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong ay hindi rin nakaligtas sa iligal na pagpasok ng kapulisan na di lamang nag-iwan ng trauma at takot, kundi habang buhay na pagyurak sa mga tahanan at paniniwala ng mga misyonaryo sa lugar.
na mga bata na to. Wala ko kabalo kung epekto ani sa mga bata na to. Nakakita sila ngayon aning nahitabo. So, nag-ampo na lang tanga. Wala epekto ani sa mga bata na to. Maging ang mga inosenteng residente sa mga barangay na malapit sa KOJC Religious Compound sa Kitbuk ay hindi rin nakaligtas sa kapulisan sa gitna ng kadiliman na isapilitang pinalabas, tinutukan ng baril at pinasok ang tahanan ng mga katutubong laan na nakatira sa komunidad. At dahil sa kalupitang ito, 2 ang nasawi, habang ilan ang nakaranas ng trauma at pagkawala sa sarili. Mga inosenteng buhay na tahimik na namuhay ang kanilang dinamay. Sakit talaga. Kasi mahirap talaga po sa first time mawala yung ina mo. Hindi mo talaga mapigilang lumuha ka talaga. Kasi namimiss mo talaga yung alaga niya, pagmamahal niya. Sa reconsecration upang muling ialay ang lugar sa dakilang ama. Muling maibalik ang compound bilang isang sagradong tahanan ng pananampalataya at pag-asa. To stand our ground, Almighty Father, no matter what, to defend the kingdom cause, the kingdom nation, and we are even willing to lay down our lives. Masakit mang gunitain ang araw na mistulang masamang panaginip para sa ilan. Ang mga naging kaganapan noong June 10, 2024 ay magsisilbing paalala na magpapatuloy ang bawat kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy at hindi kailanman magpapalupig sa injustisya at magpapatalo sa kasamaan. Sa gitna ng matinding pagsupok, tanging pananampalataya, panalangin at malinis na konsensya lamang ang kanilang sandata sapagkat sa puso ng mga naniniwala at tapat na titiwala kay Pastor Apollo Sikibuloy na ang katarungan na ipagkakaloob at hindi kailanman ipagkakait sa mga matuwid. Mula dito sa Davao City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. At ayun na nga mga kababayan, ang atin lang panalangin ay sana yan na yung una at huli na gawin netong gobyerno na to isang lehitimo na simbahan ang kanilang kukubkubin, pahihirapan dahil lang sa politika. Sana wag nang maulit. No? Okay na yon kahit papaano. Sabi nga ng iba na parang naging talaga, naging nag-sacrifice talaga ang buong KOJC at si Pastor na sa ganitong gawain ng gobyerno. Sana nga wag na itong mangyari sa iba. Kasi pinagdaanan na nila. Okay na yun, napagdaanan nila at nalagpasan nila. Paano yung ibang relihiyon na hindi kayang lagpasan to? Or hindi kaya? Kasi iba ang KOJC talaga eh. Yung mahaba ng pasensya. Kasi kung tayo nga, gigil na nun eh. Pero sila, kalmado lang. Chill lang. Pero sabi nga natin, ito pong pangyayaring ito, it's also a blessing in disguise. Kasi ito ang naging simula ng pagkakamulat ng mga Pilipino at pagkakakilala kay Pastor Apollo Kibuloy, yung in a positive way. Kasi maraming black propaganda ang komunista laban kay Pastor Apollo Kibuloy at yung mga sabi-sabi na ito daw ay marami daw mga miyembro dito na napipilitan lang, di ba? Pero dahil dito sa nangyari na to, mas nakilala si Pastor Apollo Kibuloy, mas na-highlight yung aral na tinuturo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga members niya, mas nakilala ng buong mundo kung ano talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Kung ano yung turo, ano yung pagpapalaki sa kanila,
kung gaano sila kaayos, kung gaano sila katatalino, di ba? At kung gaano kalalakas itong mga taong ito. And of course, dahil din dito sa mga pangyayaring ito, maraming mga Pilipino yung nagbuklod-buklod. Hindi ba? At naging aware na ganito na pala talaga kabulok ang sistema ng gobyerno. Ito rin ang simula ng pagkakakilala ng mga Pilipino kung gaano katraidor itong administrasyon na ito doon sa mga tao na pinagkakautangan nila. O pinagkakautangan nila ng unang-una sa lahat, kapangyarihan. Ang Kingdom of Jesus Christ, na-highlight din lahat ng mga pinaggagawa ng Kingdom of Jesus Christ mula't mula pa, yung mga humanitarian services nila, yung mga humanitarian efforts nila, yung kanilang pagtulong sa laban sa insurhensya, yung kanilang mga yung pagresponde sa bawat kalamidad, hindi ba? Dito rin nakilala at talagang dito rin natin nakilala at nakita na ang SMNI kahit nagipitin mo patuloy pa rin na lumalaban dahil nanduduk ka sa katotohanan. At ito rin yung talagang, kasi nung mga una, yung sinasabi nila dati sa KOJC, lalo na kay Pastor na, kaya ka lang ginaganyan kasi may kasalanan ka nga. Pero nung bandang huli doon nila na-realize na, kaya sila ginaganito dahil kaibigan at kakampi ng mga Duterte si Pastor, kaya siya ginigipit ng ganito. At ayun nga, ang kinagandahan lang talaga dito, imbis na mapasama lalo ang imahe ni Pastor, lalo doon pa talaga namulat lahat ng mga Pilipino na yung ibinibintang sa kanya ay maling-mali. At ayun, ang isang pinaka doon, na kung kayang gawin sa KOJC, yung ginawa nila ng Administrasyong Marcos, kayang-kayang gawin din sa iba. Nagtatanong nga dito, Jay, kailan kaya makakakuha ng katarungan ang KOJC? Actually, nakuha na ng KOJC yung katarungan. Kasi sa kabila ng dalawang paglusob na ito sa kanilang compound, hindi sila nagiba. At saka mas lalo pa nila nakuha yung simpatsya ng tao. Sabi nga nila, di ba, Coach Oli, the best form of revenge is success. At nakikita nila na even if i-freeze nila yung assets ng Kingdom of Jesus Christ, nakita natin na yumayabong pa sa Amerika nga, hindi ba, na-dismiss pa yung kaso nila ng money laundering at saka ng human trafficking, which is yun din yung kaso dito sa Pilipinas. So, unti-unti, nakikita na rin ng mga tao kung na itong Kingdom of Jesus Christ ay biktima lang talaga ng politika at ng inggit sa mga properties nila. Di ba, Coach Oli? Alam nyo, nung naalala ko nung nag-siege at tayo'y naka-live, maraming comments doon na nababasa ko. Coach Oli, paano ba maging member ng KOJC? Doon pa lang, namulat ang kaisipan ng tao at yung puso. Kasi una, sinasabi nila sila Pastor, etong KOJC, ganito, ganyan. Ang dami sinasabi. Pero nung dumating yung pang-aapi na itong mga police Torre, nila Torre, itong siege, itong infamy, doon sila namulat na, alam mo, gumalaw sila. Parang ang nakita nila dito sa KOJC is a walking Bible. Kasi even sa amin, hindi nila dinidiscuss yung Bible. Pero nakikita namin sa lakad nila. Isipin mo, ginagano ng KOJC. And yet, anong sinusukli ng mga taga-KOJC sa kanila? Pagmamahal. Na kami nga nagiinit na ulo. Actually, itong dalawang kasama ko, gusto ng hindi ko na lang babanggitin yung mga gusto nilang gawin. Gusto na makipagpalitan ng mukha ni Jay kay Torre. Sabi, wag lang. Kasi mapapasama yung yung KOJC mapapasama. Pero, I mean, that is the normal people. Kaya itong mga taga-KOJC ay not normal. They are led by the Spirit. Kaya alam natin na maraming nabuksan na kaisipan na ito ay politika lang. Lalong-lalo na nung nakita nila kasi makikita mo sa isang tao ang espiritu, kung siya ay talagang mabuti o talaga siya is galing sa Diyos,
pag siya'y inaapi na, and they reacted well. Talagang napakaganda ng reaction nila. Tapos, ginawa pa yung kay Tatay Digong na na-justify, ito talagang gobyerno na ito, gagawin ang lahat para may patigil lang ang paglaganap ng Duterte at ng mga kaibigan. So, yung ginawa sa KOJC, dahil yung magkalapit lang. Alam naman natin, even before Bongo, is Pastor Kibuloy already. Magkaibigan na sila, mayor pa lang. Bago pa sumikat si Tatay Digong sa buong Pilipinas, magkaibigan na sila dyan ni Pastor Kibuloy. Ako, hindi po ako member ng KOJC, pero nakita ko talaga yung lakad yung naaabot ni Pastor Kibuloy. Mga buhay na nababago, and at the same time, mga naitutulong sa politika. Kaya nga naging magkaibigan sila ni Tatay Digong kasi yung pagsugpo dito sa droga at pagsugpo dito sa mga NPA, sa mga makakaliwa at sa rebelde. Alam mo, napakadelikado po ng Davao before. Kita nyo naman ngayon, kahit pumunta kayo, I dare you, kahit babae kayo, lumakad kayo doon ng alang-aning oras, hindi kayo mababastos. Ganyan po ang impact na nagawa ni Pastor Kibuloy ng KOJC sa buhay ng mga Pilipino, sa puso ng mga Pilipino at sa politika sa Pilipinas. Kaya nga, working on the background lang yan si Pastor Kibuloy. Nakita nyo, naging presidente si Tatay Digong. Ako, naniniwala ako, kahit anong posisyong hingi ni Pastor Kibuloy, ibibigay ni Tatay Digong nung panahon niya. Bakit? Kasi alam niya may kakayanan si Pastor Kibuloy. And yet, because of delikadesa, hindi po pumosisyon si Pastor Kibuloy nung panahon ni Tatay Digong, partner. Kaya sabi ko, blessing in disguise talaga ito nangyari na to. Kasi kung hindi nangyari ito, yung mga negative perception about KOJC and Pastor Apollo Kibuloy, hindi makukorek. And kung hindi nangyari ito, hindi mananalo si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador. Nanalo si Pastor, mga partner. Ako, napakatindi ng aking paniniwala na nanalo si Pastor Apollo Kibuloy ngayong eleksyon na ito. Dinugas lang. Dinugas lang 17 million na overvotes. That's absurd. Ika nga. Sobra-sobra yun. As in. So para sa akin, sabi ko nga kahit natalo tayo sa papel, sa proklamasyon, pero worth it yung ginawa nating pag-iikot sa, ikaw, umiikot ka sa buong Amerika, ako, umiikot ako halos sa Asia and sa Pilipinas. Worth it yung ginawa namin kasi alam namin na si Pastor Apollo Kibuloy, binoto ng mga Pilipino. Alam mo, yung pagkatalo, may point si Dada, ang ganda nung sinabi niya, no? Ang pagkatalo kasi depende yan. Halimbawa, nung panahon ni Jesucristo, everybody thought na natalo siya. Diba? Kasi they are looking at the wrong kingdom. Iba kasi yung purpose nung pagdating ni Jesus Christ. He was talking about different kingdom. Katulad nung binanggit ni Boss Dada, nakita, no? Hindi actually natalo. Actually, sa tingin ko, panalo. Dahil sa gitna ng pang-aapi na nangyari, paninira, no? Nanalo ang KOJC dito. Nanalo si Pastor Kibuloy dito sa pangyayaring ito dahil napaka-importante. Ang hirap ipakita nung ginawang reaction nila dito. So, eto, ako naniniwala ako dito. Panalo siya kasi ngayong panahon ngayon, pag ikaw ay napopromote, it means talo ka. Bakit? Meron kang maling ginagawa. Yung mga tao ngayong nakakulong, yung hinahabol, sila yung tunay na panalo. Dahil sila yung tunay na may ginagawa. Tatay Digong, Pastor Kibuloy, even Grijaldo. Tingnan mo? Congratulations. Congratulations, Grijaldo. Tingnan mo kung paano pinagtanggol ng Diyos si Grijaldo. Yung nagpakulong sa kanya, talo parehas. Di ba?
Yun eh. Merong balanse. Nagbabalanse po ang Diyos. So ngayong panahon ngayon, ang tunay na panalo, yung mga hinahabol ng batas, yung maraming kaso, katulad ni Banat Bay, ni Doc Lorraine, Kaeri, mga yan, Bantag, etc. Yung mga napopromote ngayon, Torre, Tamba, Pahardo. Now you decide. Sino ang panalo? Tsaka nadagdagan yung mga katulad natin. Alam niyo yung kung anong katulad natin? Mga dating kritiko ni Pastor na isa na sa mga sumusuporta ngayon. Ay, pahisingit ko, bago alam mo, pati tatay ko kasi tatay ko din yung kritiko din yun. Kung hindi lang Banateros ang kritiko, pati yung tatay ko, kritiko. Pero nakita niya, yung yung linis ng puso, Actually, siya pa nga una nagtatanggol bigla kay Pastor Kibuloy sa amin. Totoo, itong kwento kong to. Kasi nakita niya Nakita niya yung, ito pala totoo. Sige, Jay, sorry. Hindi, tsaka talagang hindi lang basta nadagdagan tayo kundi milyon ang talagang nadagdag sa atin. Sobrang dami na, totoo nga yung sinabi nyo, Jay. Totoo nga sinabi nyo, Boss Dada, Concholi, Banat Bay, na dati rin katulad namin kayo, na bulag sa katotohanan mapatungkol kay Pastor. Pero bandang huli nalaman natin yung katotohanan at doon mas lalo kami napahanga. Kaya nga ang bukang bibig ngayon ng mga nakakausap natin, mga bukang bibig na nakakausap natin ngayon, SMNA lang talaga, doon lang kami nanonood kasi sila lang naghahatid ng tunay na balita. Kaya ngayon naiintindihan na namin bakit ginigipit si Pastor. Hindi lang sa hindi lang sa pagiging magkaibigan nila ni Pangulong Duterte, kundi sa paglaban din ni Pastor at maglabas ng katotohanan para sa mga kababayan natin. Kaya yun nga, ay isa rin yun sa talagang sobrang natutuwa ako na dumami tayo, na mas lalong na talagang naniwala at nagmahal kay Pastor. And dahil dyan, may nag-message sa akin. Ano yan? Fourth with, ending na kayo, late na. Okay, kita-kita po tayo muli mga kabanateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.